yung topic natin today is all about Canva. So this is our day 3 training for basic GA training. So unang part, Photoshop. Next part is TIT website. Next part is Canva website. Canva training. So ito yung mga video guide kung paano gagamitin si Canva. Ayan. Ito yung sample. Ayan mga video guide. Pero ako ngayon sa inyo, ipapakita ko sa inyo ng actual para mas mabilis at para mas maintindihan ninyo. So una, kailangan nyo i-search dito is yung Canva. Okay? So ito yung interface, yung front view ni Canva. Okay, yan. Yan yun. So, yan yung recent, yung mga upload. Basta ito yung file mo. Okay? So, yan yun. Pwede ka mag-invite ng people sa group mo. Tapos, make sure na since naka-team tayo, make sure na yung account nyo is naka-join kay Richie Cortero's team para ma-access nyo lahat na ipapakita namin dito sa platform. Okay? So, pwede ka ditong mag-search. Pag nag-search ka dito ng cups, so lahat ng related sa cup na gawa mo, lalabas. Okay? Ayan yun. So, pagka gusto mo naman sa mga templates na galing kay Canva, kailangan mo muna pindutin tong templates. And then, punta ka dito ngayon kay cups. So, bibigyan ka niya ng mga template mismo na galing kay Canva na tungkol sa cup. Okay? So, ito yung template na galing kay Canva. Si Canva na yung nagbibigay sa'yo ng design ng item, hindi ito yung galing mismo sa'yo. Okay? Next naman, sa brand. So, sa brand naman, yung mga AI brand templates na meron tayo, ito yung mga gawa natin. Ayan, sa mga branding natin. Pwede din kayo dito mag-search at humingi ng suggestion mismo kay Canva. And then next, Canva AI. So, tutulungan ka niya na mag-generate ng design based sa gusto na topic or event or situation themes ng tao na gagamit kay Canva. Okay? Next. Ito naman, si project. Ito naman, dito muna tayo kay apps. Ito naman si apps, pwede tayong connect ng iba't ibang klase ng tools like yung mga animation, video presentation, yan, pwede yan, printing shop, draw, content planner, design tool, and dream lab. So yan, lahat yan nagpa-function based sa kung ano yung kanilang gamit. Tapos, based sa kung ano yung interest or yung purpose ni person na gumagamit kay Canva. Okay, pero tayo ngayon, gamitin lang natin itong project. Pag itong project, ibig sabihin, based sa word na project, basically, ito yung gawa mo. Mga project mo, mga artwork mo, mga design mo. Okay? So, yan yun. Pag bumaba ka dito, makikita mo folders. Pwede ka din dito mag-search. Kung ayaw mag-scroll down, pwede mong i-search yung product mockup. Or kaya naman, hanapin mo na lang dito sa my folders yung product mockup. Okay? Pagka lumabas na yung product mockup, makikita mo na lahat ng mga uploaded product item na meron tayo kay Canva. So, ito, gawa na natin to mismo. Sa atin na to mismo. In-upload natin to mismo. Oo, dito mismo kay Canva. So, example, gagawa ako ng isang, tawag dito, mock-up gamit kay apparel. Okay, show more lang natin para makita natin lahat. Ayan, apparel. So, pindot lang tayo dito ng isang design or isang item. And then, open in editor. Kasi hindi ka pwede ditong mag-edit kasi original file to. Then, isa pa. Then, open in editor mo. Isa pang copy para sure na hindi mo magagalaw yung original file na nandito kay Canva. Okay? Yan. File sa may side. And then, make a copy. Another tab yan sigurado. For sure. Mag-another tab. And then, close mo yung unang tab para hindi mo na siya magalaw. Okay? Clear? Then, same sa mga diniscuss ko dito, may templates. Pwede ka ditong mag-search based sa kung ano yung trip mo or trip ng design or element na gusto mo ilagay. Same dito kay element, iba't ibang klase ng themes, yung mga elements na pwedeng ilagay like design, mga pang-minimalist or ibang design na pwede mong ilagay dito sa damit. Pwede ka,
example, gusto mo birthday. Ay, gusto mo flower. So, lahat ng related sa flower na pwedeng i-suggest sa'yo ni Canva, isasuggest niya. Okay, nakita mo? Pwede kang mamili. So, dito sa frames. So, since frame siya, pwede mo siyang pasukan ng pictures. Tama? So, pwede mo siyang i-elaborate. Pwede nyo siyang kalkalin, i-mix, no? So, gamit natin yung mockup. Pwede kang gumamit ng frame para makapaglagay ka ng pictures. Okay? For example, sa mga mousepad, sa mga, yung mga pang-square type, sa mga bilog type. So, yung mga hindi apparent, pwede mo siyang gamitin yung frames. So, like dito sa mga 3D, pwede din yan. So, dito sa graphics and anything na pwede niyong gamitin dito sa pag-mockup. So, marami yan. Kayo na yung bahalang mag-elaborate, mag-design, mag-create. Then next, text. Based sa salitang text, so ito naman yung text. Yung maglalagay kayo ng text. For example, lalagyan nyo ng pangalan to. So, pwede nyo yung gamitin. May iba't ibang klase ng font style na ino-offer si Canva. Okay? Don't worry, dahil yung kay Richie Custer's name is naka-premium yung Canva. So, lahat ng naka-crown dito is accessible nyo. Okay? Lahat yan pwede nyong gamitin. And then next sa brand naman, yun guys, sabi ko, hindi naman natin ito gamitin sa pag-mockup. So, ito yung mga branding natin. Then, pwede tayong mag-upload. So, sa pag-upload naman, meron kayong mga pictures na pwedeng ilagay dito. Pwede nyo i-upload yan. Elements, picture, logo, anything na gusto nyo i-upload at ilagay doon sa mockup, pwede nyo i-upload. Pipindutin nyo lang itong upload file. Then, punta kayo dito, yan, hanapin nyo lang yung file, hanapin nyo yung image, and then pwede na kayo mag-upload, and then select nyo dito sa pinaka-damit. Okay, clear tayo? Sure? Then next, tools. So, ito naman yung mga pag-edit lang natin yan, mag-draw kayo ng sa area, gusto nyo i-clear yung isang kulay, yan, pwede yan. So, yan siya. Para siyang pen, para siyang stick lang na naglalagay ng color. For example, magdo-drawing ka, pen. Alam mo yun? Okay. Yeah, next. Project. So, ito naman yung project. Gamitin natin uli yung project. Dito naman, make sure nyo na naka-all project yan. Huwag yung share with you, huwag your project. Dapat all project para lahat ma-access mo. So, dito naman, pwede nyo i-search dito yung master file. So, master file na folder. Okay, folder. Hanapin nyo itong master file na folder kasi nandito lahat ng design upload na meron tayo. Then, pinakababa, hanapin nyo yung bestseller 2024. 2024 man yan, pero updated yan. Okay? So, ito naman ngayon, yung mga design na upload na pwede nyong gamitin dito. So, lahat ng nandito, pwede nyong gamitin sa activity. Pwede din kayong gumawa doon sa mismong Canva na templates natin. Okay? So, example dito, caricature. Ayan, naka-view only. Kapag ka naka-view only yan, tapos nakandito ka kay mockup, gusto mo siyang dalhin dito, pag click mo, mapapalitan siya. So, anong kailangan natin gawin? Kailangan yung mag-add page, and then click natin to. Start nyo dalawa, and then i-drag up natin yung pinaka-design. Oo. Ay. Drag up natin yung pinaka-design dito sa taas. Ayan, drag up natin dito yung pinaka-design sa taas. Ayan, drag up natin yung pinaka-design dito. So, ito na yung pinaka-mockup. Sample lang naman ito. Okay, kung gusto niyo yung logo size, or kung yan naman, pangitan kayo, pwede kanyong burahin yan. Hanap kayo uli dito ng ibang design na pwede, na related. Kunyari ito, designs for birthday. So, dalawa yan. So, itong isa, naka-view only, yung isa pwede siyang i-edit. Okay? So, para mangyari yon, click natin itong isa. Same uli na nangyari. Dito tayo uli sa may baba. And then, Ctrl A. I-drag natin dito sa pinaka. Ayan. So, yung sizing nito, precise. Nakita nyo dito yung may length
ay yung may width tsaka height. So, hindi siya naka-angle kagad na A4, logo, A3, di ba? Kayo yung gagawa or magtatansya nung sizing. Kaya mahalaga na familiar kayo sa sizing. Okay? So, yan. So, kunyari, A4 na yan, no? O yan, look like A3, yan, A4. Palitan natin to ng 2001. Based sa gusto mo, based sa gusto ng customer. Ayan. Tapos, palitan natin to ng example na 25 o sa 25 years. So, nakita nyo, hindi kita. No? Gusto ko kulay black din yung damit eh. So, palitan natin yung kulay ng damit. Pag pinalitan naman natin yung kulay ng damit, click lang natin tong damit. Okay? Nakita nyo itong mga color dito? Hindi yan doon sa damit. Ito is doon sa background. Dito sa may, dito sa may mga design. Okay? Ito sa may damit. Pwede dito sa may edit. And then adjust. Dito sa may yan. Pwede nyo i-balance yan. Kung gusto nyo, sa background yan. Then next, pwede dito sa may side. Yan, papalitan natin yung kulay ng damit natin. Nakita mo, napalitan ko. Kunyari, gusto ko para makita yung damit eh. So, nasa atin yan. Paano natin mabalance? So, yan. So, yan. Pwede na to. As you can see, hindi din ganon ka-perfect yung kulay kay Canva. Kasi nga po, pwede yan na i-adjust dito based sa kung saan mo gusto. Okay? So, mas gusto mong mas light. So, nagmamatter talaga yun dito eh. Sure, ano ba ka sure? Balik natin ulit. Yan, pwede doon. So, yan. Ito na yung damit. So, dito naman, nakita nyo medyo parang gray, pero black na yan. Dahil yan sa Canva color combination. Sa team niya mismo na. So, hindi ganon accurate yung color combination. Pero pwede natin yan i-justify sa customer na sa Canva po kasi yan eh. Okay? Pwede sabi sa Canva po kasi yan, pero ma'am sa actual hindi po ganyan yan. So, ito nga po ma'am yung damit namin ng actual. Power yan ng mga supporting evidence mo kung paano mo siya ma-convince. Okay, so, ito na ngayon yung mock-up natin sa Canva. So, same ulit tayo. Screenshot natin yan ulit. And then, kung paano natin i-save doon sa may, sa may basic skills graphic ba yun? So, dito, open. Yes, sa open nyo lang ulit yung account nyo. And then, hanapin nyo lang uli yung pangalan nyo dito sa may skills progress update pala. And then, day 3. Day 3 rin tayo. Hanapin nyo yung pangalan nyo dito mamaya. Okay? So, same process. Ganun lang uli. Tapos dito, since tatlo yung hahanapin yung activity sa workshop, yan, shirt, mock-up, kailangan nyo ulit siyang i-collage before nyo i-upload. Okay? I-collage nyo na ulit. Tapos, i-upload nyo dito sa may portal natin. Okay? So, dito sa may birthday series, pwede kayong kumuha sa Canva, templates, tsaka dito sa my calendar, pwede kayong kumuha sa my Canva. Okay? Pero dito, hanggat maaari, kumuha kayo ng mga templates doon sa may, natin, sa may sariling upload. Okay? Yes. Okay? Clear tayo doon.